Hi everyone, it's me again and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa naman po tayo ng isang dish. Pwede siyang ulam, pulutan, or appetizer. One of my best seller, pag may mga food orders kami, ino-offer ko siya. So napakasimple pero napakasarap na dish. So meron ako ditong or tinatawag na dish na to na ensaladang talong with gata or coconut vinaigrette. So simulan na natin yung paggawa ng ating ensaladang talong. So bago muna yan, ito muna yung ating mga ingredients for coconut vinaigrette except the cooking oil. I have here coconut cream or kakanggata, fresh, much better if you have. In abroad, you can use in can, but in here in the Philippines, we are using always freshly gata para mas malasa and iba yung linamnam po niya. Next is our siling panigang or labuyo if you want spicy, but I want siling sigang kasi iba yung flavor and aroma na naibibigay niya sa ating vinaigrette. But you can add also siling labuyo para mas maanghang. And then minced chopped garlic, vinegar, I use here apple cider, but any kinds of vinegar. Mas gusto ko lang yung lasa ng apple cider for this vinaigrette kasi matapang siya. And then rock salt, patis, MSG optional for those who are not using MSG or may allergy kayo, black pepper, and then white sugar. Cooking oil for brushing sa eggplant natin pag iihawin natin siya mamaya. And then eggplant around 1.5 kilogram for this vinaigrette recipe. For coconut vinaigrette, let's combine all the ingredients. Minced garlic, vinegar, patis, and then salt. So ayan, ang dali niya. MSG, black pepper, and then sugar. And then half of the siling panigang. And then yung iba po is pang garnish natin. So haluin nyo lang yung coconut vinaigrette hanggang ma-dissolve yung ating salt and sugar. Ayan. Then set aside. Itong coconut vinaigrette, good for 1 week sa chiller. So tumitigas to pag nilagay nyo sa chiller. Pag dilabas nyo naman po, ilagay nyo lang sa room temp, babalik siya sa dati. Okay, hayaan lang natin siyang ganyan para mababad yung lasa ng bawang and then yung ating siling panigang. Yun yung gusto nating ma-achieve, mas malasa. Lumasa palalo yung vinaigrette natin. Kaya inuuna ko tong pre-prepare. Okay, next is tutusok-tusukin muna natin yung ating talong with the fork. Yan. So ganito po yan. Paano nyo malalaman na may uod ang talong? Pag bumibili ako, normal, pipisilin nyo po yan. So pag may matigas na part sa talong, kaya wag nyo lang ipapakita sa nagtitinda magagalit po siya. Wag naman yung masyadong madiin. So ginagawa ko, pipisilin mo yan. So pag may matigas kang nakapa or napisil, meaning may uod po yan sa loob. Yun po yung tip ko. Wag nyo pong ipapakita sa sa nagtitinda, magagalit po siya. Ganun po. So meaning, merong uod sa loob pag may matigas. Ito, ang ganda oh. So poke lang natin ng tinidor para kapag mabilis po siyang maluto at hindi pumuputok yung talong. Okay, so hindi na ako magcha-charcoal grill. So gagamit na lang ako ng tawag dito, griller sa stove. Pwede siyang i-oven. So bago nyo ilagay yung eggplant, i-brush nyo muna siya ng oils. Yan, para di siya didikit. So mas masarap po yung talong pag charcoal grill if you have time. And then pwede rin po to sa oven.
And then para mabilis balatan ang talong, meron na kayo ditong malinis na tubig sa tabi nyo. Pag naluto, diretso po babad yung ating talong. Okay, pag naluto, yan po, malambot na siya, lahat malambot. Yan, bawat side, check natin with the fork. And then, diretso babad po sa tubig na malinis para mabilis po siyang balatan. Okay, so ito na yung ating talong. Binalatan na namin. Hindi ko na pinakita kasi alam nyo na yan. It's basic. So, kukuha ako ng eggplant. Then, ipipress nyo siya using fork. Ayan. And then, i-plate natin ng maganda. Mamaya ipapakita ko sa party trays. Eksakto, pina-video ko to kasi may order kaming insaladang talong. Ayan. So, press lightly. So, pwede nyo rin tanggalin yung hawakan and then wala siyang, ganyan lang siya. Or i-chop nyo siya na isi-serve. Pero ito, mostly ganito ko siya siniserve. May hawakan po siya. Isa-isa ang kukunin ng bawat guest. Ayan, para pumasok yung lasa ng gata. Ayan. Bubuhusan ko ng coconut vinaigrette. Actually, ang ginagawa ko talaga, nakasubmerge siya sa coconut vinaigrette. Yan. So, mas masarap pag nakababad po sa gata, promise. And then, konting garnish. Kung anong meron kayong mga dahon-dahon dyan para maganda sa presentation. Ayan, it's up to you. Meron kaming dahon ng pansit-pansitan, whatever. And then, spring onion, naubusan kami ng spring onion, and then siling sigang on top or spring onion. Yan. Para maganda naman yung presentation. It's not just ordinary ensaladang talong. So, ito, binibenta ko siya, yung 1.5 kilo ng ensaladang talong for 1,000 to 1,200 pesos per order. Okay, meron akong order na ensaladang talong na nasa tray. So, ibubuhos ko lang yung dressing natin. So, okay lang yan na buo-buo kasi galing po siya sa ref. Natutulog kasi yung coconut oil pag nilalagay sa chiller. So, pag nilabas nyo naman yan, is madidissolve po siya. Ayan. Ganyan po yung sinasabi ko, nakasubmerge dapat yung talong natin para babad sa dressing. Ayan. So, hindi yung kailangan i-microwave yung dressing, ganyan lang po siya. Then some greens. Ayan. Ayan po yung ating ensaladang talong.